Hollywood TV. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko si Lady Ravenwood na papunta sa direksyon namin. Nakabalot siya ng off-shoulder beige gown na nagbigay diin sa kanyang matangkad at eleganteng frame. Ang kanyang magagandang kulot ay maluwag na nakasabit sa kanyang mga balikat at binalot nito ang kanyang mukha. She looked good tonight. Good is even an understatement. She looked stunning. She'd always been a beautiful woman, but tonight she looked ethereal. Sinong mag-aakala na siya ang mother ni Gabriel at lola din ng dalawang lovely children? Talagang nakatayo sa tabi ni Lady Ravenwood si Papa Alexander. Ang kanang braso nito ay protektadong nakapulupot sa matikas nitong balikat. Papa looked equally good on his black tuxedo, sinundan siya ng dalawang mata habang nilalagpasan niya ang mga bisita. Ang dalawa ay mukhang magandang magkasama, halos isang perpektong mag-asawa. Bagamat hindi pa inaanunsyo ni na Papa at Lady Ravenwood ang kanilang katayuan, halatang tinamaan sila sa isa't isa. First love never dies after all. Biglang tumahimik sina Lucas at Gabriel. Paglingon ko sa kanila, nakita kong nakatingin sila sa papalapit na couple. Pero hindi kina Papa at Lady Ravenwood si Gabriel nakatingin. Si Vienna ang nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang ina kung saan napako ang kanyang tingin. Napaawang ang labi ko sa gulat. Hindi ko siya nakita noong una at ilang sandali pa ay napagtanto ko na nandoon siya. Vienna, ang salitang lumabas sa mga labi ni Gabriel. Nanlalaki at umaambo ng mga mata niya. Humakbang siya pero tumigil na parang biglang nagbago ang isip. Huminga siya ng malalim habang hinihintay ang tatlo na makarating sa amin. Umabot ang mga kamay ko sa braso niya, sinusubukang bigyan siya ng comfort sa pamamagitan ng malambot na paghaplos ng mga daliri ko sa balat niya. Nanatiling nakalok ang tingin niya kay Vienna. Ang kanyang malalim na asul na mga mata ay kumikislap sa mga luha. Kitang-kita ko nang may iba't ibang emosyon na umiikot sa kanilang paligid. Kumabog ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Yung eksenang gusto ko ding umiyak. Naantig ang puso ko sa panunood ng reunion ni na Gabriel at Vienna. It's been a long 3 years, or was it 4, mula noong huling beses siyang nakita ni Gabriel. Nagulat pa rin siya nang makita siya ngayon. Iyan ang eksaktong naramdaman ko sa unang pagkakataon na itinuon ko ang aking mga mata sa aking daughter. Nang akala ko ay magtatagal na ito, narating ni na Lady Ravenwood at Papa ang aming lugar. Si Vienna ay nanatiling nakatago sa likod ng ina ni Gabriel, ngunit ang kanyang dilat at hindi kumukurap na mga mata ay nanatiling nakadikit kay Gabriel na para bang sinusubukan niyang malaman kung ito nga ba ang kanyang ama. Come here, Vienna. Nagsalita si Gabriel, basag ang boses. Tumikhim siya at napalunok. Tumayo si Vienna sa kanyang lugar, ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata, isang perpektong replika ng kanyang ama, kumurap-kurap sa mga luha. Daddy is here, baby, idinagdag niya. Sa pagkakataong ito ay bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Daddy, sabi ni Vienna, ang mga salita ay parang isang tanong kaysa isang pahayag. For a split second she remained silent na parang nag-iisip ng mga salita. Napabuntong hininga ako habang hinihintay ang isasagot niya. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang silid. Maging ang orkestra ay tumigil sa pagtugtog. Papalapit ng papalapit si Vienna. Nang makalapit na siya kay Gabriel, huminto siya at tumingala sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya habang lumalapit ito sa mukha niya. Daddy, muli siyang nagsalita ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito tanong. Iyon ay isang salitang binibigkas ng walang bahid ng pagdududa. Tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at tumalon sa mga bisig ni Gabriel. Humihikbi. Nawalan ako ng kontrol sa aking emosyon at isang hikbi ang lumabas sa aking mga labi. Isang estatwa lang ang walang mararamdaman habang pinapanood ang eksena. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking mga daliri ngunit ang mga luha ay hindi tumitigil sa pagpatak. Tumigil ako sa pagpupuna sa kanila at patuloy na tumingin sa kanila nang may kahangahangang pakiramdam sa aking puso. Niyakap ni Gabriel si Vienna nang mahigpit na nakapikit. Bumagsak ang mga luha sa kinis ng kanyang pisngi. Ang mga emosyong umiikot sa loob ko ay nagpasikip ng dibdib ko na halos hindi ako makahinga. Ang tagal naming hinintay ni Gabriel na dumating ang sandaling ito. Nang akala namin ay namatay si Vienna noong gabing iyon sa aksidente sa sasakyan, nawalan na kami ng pag-asa na makita siyang muli. But God is good, He let my daughter live so we could have her with us and be a whole family again. At ngayon ay dahan-dahang nagaganap ang pinakahihintay na reunion ni na Gabriel at Vienna, halos hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa malaman na panaginip lang pala ang lahat. Ngumuso ako at pinunasan ang mga mata ko, gamit ang likod ng mga palad ko para ay clear ang malabo kong paningin. At nang sa wakas ay lumipat ang aking mga mata sa karamihan, tumagal ako ng ilang sandali upang mapagtantong lahat ay umiiyak din.
Ang aking buong pamilya at ang mga bisita ay nagpupunas ng luha sa kanilang mga mata. Lahat ng nangyari sa amin ay nasa balita at alam ng bawat kaluluwa sa loob ng kwarto ang hirap na pinagdaanan namin dahil sa pamilya ni Gabriel. Ang aming kwento ay umantig sa kanilang mga puso, at ngayon sila ay masaya na ibahagi ang magandang sandali na ito sa amin. Pinunasan ni Gabriel ang mga luha sa mukha ni Vienna gamit ang kanyang mga kamay. Tumingin siya ng malalim sa mga mata nito at sinimulang haplusin ang mukha niya. Hinding-hindi napapayag si Daddy na kunin ka muli sa amin. Nangako ito at ginawaran siya ng malambot na halik sa noo. Sa wakas ay tinawid ko ang maliit na distansya na naghihiwalay sa amin at sumama sa kanila. Hinila ako ni Gabriel sa braso niya at niyakap kaming dalawa. Sandaling kumawala ako sa pagkakahawak ni Gabriel nang makita ko si Elisa sa karamihan. Hawak niya si Faith sa kanyang mga bisig. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang anak ko. Natutulog si Faith, siguro napagod siya sa party. Pagbalik ko kay Gabriel, hinalikan niya ang mga templo ni Faith at ibinalik niya ako sa kanyang mga bisig. Ang silid ay sumabog sa palakpakan. Nagsisimulang mag-flash ang camera sa direksyon namin. At last, after all the hardship and struggles, we are finally reunited. Ngayon, sa aking birthday, lahat ng kailangan ko ay ibinigay sa akin, si Gabriel, my daughters at buong pamilya ko. Wala na akong mahihiling pa. Ang lahat ng kailangan ko upang mabuhay ay narito sa aking abot. Ang nagliliwanag na buwan ay nakatayo ng maganda sa isang kahangahangang langit na puno ng bituin. Ang malambot na hangin mula sa hardin ay humahaplos sa aking balat ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Ang init ng brasong nakapulupot sa bewang ko ang nagbigay ng init na kailangan ko. Napakaganda ng hardin sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ito ay tila isang eksena na diretsyo sa isang painting. Bukod sa paminsan-minsang ingay ng mga nocturnal insects at ingay ng pananahimik na boses mula sa malayo, payapa ang hardin. Pagkatapos ng walang katapusang pagbati mula sa masayang panauhin, kami ni Ace ay nakalusot palabas ng hardin nang hindi napansin para sa isang solong oras na magkasama. Nilalamig ka ba, love? Bulong niya sa tenga ko, tumakas ang mga iniisip ko. Ang init ng labi niya sa balat ko ay nagpadala ng kiliti sa buong katawan ko. Hindi ako nilalamig, love, sagot ko at humarap sa kanya. Ang mga braso ko na parabang may sariling isip ang nakapaligid sa kanyang leeg. Bilang pagganti, yumakap ang mga braso niya sa bewang ko at hinila ako palapit sa katawan niya hanggang sa madikit ang katawan ko sa katawan niya na kahit hangin ay hindi makadaan sa pagitan namin. Ngumiti siya. Ito ay isang matamis, mapang-akit na ngiti na agad na nagpatunaw sa aking mga tuhod at naging jello. I miss you. Hindi sapat ang mga salita para ipahayag kung gaano kita kagustong makasama. Binibigkas niya ang mga salita ng may labis na pagmamahal at lambing na nakita kong naninikip ang dibdib ko sa tuwa. Ang mga pol ng kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay kumikinang. Para siyang isang demigod sa sandaling ito habang ang maputlang liwanag ng buwan ay nagliliwanag sa kanyang mukha na nagbibigay sa kanya ng isang misteryosong ngunit nakakaakit na hitsura. Ilang saglit ay pumikit ang mga mata ko. Ninanamnam ang mapayapang kalangitan sa gabi habang nakayakap siya sa akin. Paulit-ulit kong inisip ang parehong eksaktong eksena sa aking isipan. Hindi ko naisip na mangyayari ito ngayon. At ngayon ay nagaganap na, ang puso ko ay patuloy na tumibok ng hindi maayos sa loob ng aking dibdib. Mahal na mahal ko siya kaya nabasag ako nang akala ko na wala siya. Pero ngayong nandito na siya sa tabi ko, nawala ang pangamba at takot ko na parang wala lang. I miss you too, Gabriel, bulong ko, dahan-dahang iminulat ang aking mga mata. Hindi ko rin masabi sa mga salita kung gaano kita na-miss. Ang mga buwan na malayo tayo sa isa't isa ay parang taon na para sa akin. Noong umalis ka, inilayo mo ako sa iyo at hindi na ako naging kumpleto simula noon. Ngunit ngayong gabi nang makita ko ang iyong mukha, ang lahat ng mga hangkag at kawalan ng laman sa loob ko ay napuno ng init. Napunta ang kamay ko sa mukha niya at itinago ang panga niya sa mga kamay ko. Please, huwag ka na ulit umalis, madudurog ang puso ko kapag nakita kitang lumayo. Nangingilid ang mga luha sa aking paningin at nang kumurap ako ay bumagsak ito sa aking pisngi. Don't cry my love. It breaks my heart to see you in tears. I gave you my word, I will never leave you again. Never. Kahit na may magtutok ng shotgun sa ulo ko, ako ay mananatili pa rin sa iyong tabi kahit na ang ibig sabihin ay kamatayan. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang luha ng pisngi ko gamit ang mga daliri niya. Ilang beses kitang nawala noon pero ngayon na sa wakas ay mapayapa na ang buhay natin, hinding-hindi na kita mawawala. I love you love. Mahal na mahal kita kaya kung pipiliin ko kung mahal kita o huminga, gagamitin ko ang huling hininga ko para sabihing mahal kita. Mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap niya sa akin. Ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa akin ay nagbigay sa akin ng kaginhawahan at pakiramdam ng kapayapaan sa loob. Saglit na tumigil ang mundo sa paggalaw. Lahat ng tao sa paligid namin ay naglaho sa ibang dimensyon. Kaming dalawa lang.
Nang angkinin ng labi niya ang labi ko, kumawala ang mga emosyong pilit kong pinipigilan. Isang ungol ang kumawala sa aking labi. Nakakapit ang mga kamay ko sa leeg niya bilang suporta. Parang pansit ang tuhod ko, kung hindi ko siya hawak ay nasubsob na muna ako sa sementadong simento gamit ang puwitan. Ginalaw ko ang labi ko sa sariling ritmo niya. Mabagal ang galaw niya pero parang tumakbo ako ng milya-milya sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Ang pintig ng puso niya, halos naririnig ko na rin at pabago-bago ang pagtibok tulad ng sa akin. The more we kissed, the more thirsty and greedy I became. Hindi lang ako makontento sa halik na binawian ako ng ilang buwan. Nang tuluyan na niya akong bitawan, napabuntong hininga ako at ganoon din siya. Kahit na sinusubukan kong habulin ang aking hininga, I'm perfectly fulfilled inside. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya na may kontentong buntong hininga. Kaya kong magpalipas ng gabi sa kanya ng ganito at hindi man lang makaramdam ng pagod. Basta kasama ko siya parang heaven na sa akin. Love, tawag niya matapos ang sandaling katahimikan. Yes, inaantok kong ungol sa dibdib niya. Ang matamis na amoy ng pabango na nakakapit sa kanyang tela ay tumago sa aking butas ng ilong at ito ay nagpapaantok sa akin. When you blow out your candle, what did you wish? Tanong niya sabay haplos sa buhok ko gamit ang mga palad niya. Ang tanong na agad na nagpangiti sa labi ko. Tumingala ako sa kanya na may mga matang kumikislap sa saya. Ano sa tingin mo ang hinihiling ko? Binato ko siya sa parehong tanong niya sa akin. A successful career. Umiling ako. The safety and abundance of the family. Secondary wish ko lang yan. Siya ay napabuntong hininga. I gave up. So tell me what did you wish for? Nais kong magkaroon ng isang anak na lalaki, sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto ko rin ng anak na lalaki. Bulong niya, nilamon ng saya. Ipinulupot niya ako sa kanyang mga braso at ibinaon ang kanyang mukha sa aking buhok, nalalanghap ang bango ng paborito kong shampoo. Let's make a son tonight, love. Nag-alok siya. I would love to. Sumagot ako. Humagalpak ng tawa si Gabriel. Good morning, sleepyhead. Oras na para gumising. Isang nakapapawi na boses ang bumulong sa aking tainga, na nagpagising sa akin mula sa isang mapayapang pagkakatulog. Umuungol, tumalikod ako kung saan nanggagaling ang boses at ibinaon ang ulo ko sa unan. Mommy, wake up! Isa pang matamis na boses ang bumulong sa kabilang tenga ko. We're going to look for your wedding gown today. Isang ungol na naman ang kumawala sa aking mga labi. Bahagyang bumukas ang mga mata ko, pero napapikit ulit ako dahil sa nakakasilaw na liwanag na tumatagos sa nakabukas na Venetian blinds. Later honey, give mommy another 20 minutes please. I promise to get up and prepare for our appointment. Inaantok kong ungol, umaasang aalis na sila. Nagkaroon ng mahabang paghinto, bumaha sa akin ang kaginhawahan ng walang tunog ng protesta na nagmumula sa kanila. Buntong hininga sa kasiyahan, ibinaon ko ang mukha ko sa unan para mabawi ang tulog na nawala kagabi. Kasalanan ni Gabriel kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako bumangon. Nagpalipas kami ng gabing nakahandusay sa kama, making love, at sinusubukang bumawi sa mga sandaling nawala sa amin. Madaling araw na nang kami ay nakatulog. Hindi niya ako masisisi ngayon na late akong nagising. Wake up love, bulong ni Gabriel sa earlobe ko. Ang mainit niyang hininga ay nagpakiliti sa aking tenga. 5 minutes, bulong ko. Tumawa siya at ibinaon ang ilong niya sa leeg ko. Kapag hindi ka nagising, hahanap ako ng ibang paraan para bumangon ka. Tinukso niya ako at walang babalang kinikiliti ng mga daliri niya ang kilikili ko. Nanlaki ang mata ko. Isang sigaw ang lumabas sa labi ko. Gabriel. Humagikik si Vienna habang pinagmamasdan akong bumangon sa kama, kumuha ng unan at ibinato kay Gabriel. Walang tigil na nanginginig ang mga balikat niya sa kakatawa habang nakatingin sa akin. Nasalo niya ang unan bago pa ito matamaan sa ulo at itinabi niya iyon sa hindi ko maabot. You overslept, love, sabi niya sabay turo sa wall clock. Sinundan ng mata ko ang kamay niya at nakita ang oras. Pasado 10:00 na. Nanlaki ang mga mata ko nang tumama sa akin ang realization. Sobra akong nakatulog. Dali-dali akong bumangon sa higaan at humakbang sa aking paanan. Nawala ang huling baga ng antok. Para sa isang split seconds ako ay ganap na gising. Oh, jeez, bulong ko habang kumukuha ng bagong tuwalya sa cabinet. Maghahanda ako sa loob ng 10 minuto. Sabi ko sa kanila at nagmamadaling pumasok sa banyo at naligo ng mabilis. Paglabas ko sa banyo ay nakababa na sina Gabriel, Vienna, at Faith. Isinuot ko ang mga unang bagay na kinuha ng aking mga daliri sa loob ng closet at isinuot ito. Isa itong maroon knitted dress. Pinaresan ko ito ng black na flat sandals. Dahil nagmamadali ako, hindi na ako nag-abalang itali ang buhok ko. Pagkatapos mag-brush ng aking buhok sa pagsuko, hinayaan ko itong malayang mahulog sa likod ko na parang cape at bumaba.
Doon sa mesa sa kusina naghihintay si Gabriel. Nasa hardin si Faith, dinala siya ni Elisa sa paglalakad. Kasama rin niya si Vienna. Paliwanag niya nang umupo ako sa tabi niya. Kumain na ba ng almusal si Vienna? Itinanong ko, nagsalubong ang mga kilay. Hinayaan ko muna siyang kumain bago siya pinayagang pumunta sa garden. Nawala ang pag-aalala ko. Pagkatapos ay napalitan ito ng ngiti. Nagugutom ako, sabi ko. Pinagmasdan ng aking tingin ang mga pagkaing nakalagay sa ibabaw ng mahabang mesa. Tumagos sa aking ilong ang mabangong amoy ng pagkain. Lalong tumindi ang pagkagutom ko. At ganoon din ako, sagot niya. Sabay kaming kumain ng tahimik. Ang kasama ko lang siya sa kusina habang sabay kaming kumakain ay heaven na para sa akin. Isa ito sa mga simpleng kasiyahan ko sa buhay. Mukhang bagay sa iyo ang knitted dress na iyan, sabi niya pagkatapos ng almusal niya. Kumalat ang init sa pisngi ko. Salamat, nahihiyang sabi ko, iyon ang una kong nahawakan sa loob ng closet. Nagmamadali ako at napagpasyahan kong isuot ito nang hindi iniisip ang hitsura ko. Natawa siya at nang gawin niya ay lumukot ang mga mata niya sa sulok. I bet you look good in whatever you decide to wear, sinabi niya. Namula ang pisngi ko sa sobrang papuri. Bago pa ako makapagsalita, umalis na siya sa upuan niya at hinawakan ang kamay ko. Shall we go? Tumango ako at kinuha ang kamay niya. Hinalikan niya ako sa pisngi bago kami nagmarcha papunta sa pinto. Mommy, can we go to the mall and buy some books after we finish picking your wedding gown? Si Vienna iyon. Umupo siya sa gitna namin ni Gabriel sa backseat ng sasakyan. Si Milton, ang butler ni Lady Ravenwood, ang nagmamaneho. Pagkatapos kong mapunit ang tingin ko kay Faith na komportableng nakaupo sa braso ng kanyang ama, inilipat ko ang atensyon ko kay Vienna at inilagay ang isang braso sa kanyang balikat. Sure, my big princess. What particular books do you have in mind? I want some coloring books. And reading materials for beginners. I want to learn how to read so I could teach my little sister when she grow up. Sumagot siya. Ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay kumikinang. Nagkatinginan kami ni Gabriel, pinipigilan ang ngiti sa mga labi. Magiliw niyang tinapik ang ulo ni Vienna, Daddy will buy everything you want my princess. Nangako siya. Natuwa si Vienna, sumandal siya sa malambot na unan sa likod niya na may matamis na ngiti sa labi. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng Bell Boutique. Bumaba si Milton sa driver's seat at pinagbuksan kami ng pinto. Tuwang-tuwang bumaba ng sasakyan si Vienna. Ang mausisa niyang tingin ay dumako sa mga kaakit-akit na gown na nakadisplay sa salamin na bintana nang mapunta ang kanyang mga paa sa simento. Bumaba ako ng sasakyan at sumunod naman si Gabriel sa likod ko. Isang instant na ngiti ang sumilay sa mukha ko nang hawakan ko ang kamay ni Vienna at hilahin siya sa upscale entrance ng building. Ang huling pagpunta ko dito ay para maghanap ng birthday gown. Sinong mag-aakalang babalik ako dito, and this time is to choose my own wedding gown. It's been a while since we met, Gabriel. I'm glad to finally meet you again. Si Belle iyon, ang may-ari ng wedding boutique at matagal ng kaibigan ng kanyang ina na bumati sa amin ng sandaling iyon na pumasok kami sa upscale building. Lumapit siya sa akin na may matamis na ngiti sa labi at hinalikan ako sa pisngi. What lovely daughters you have. They look like you. They are beautiful, she said, her glance shift from Faith who was in her father's arms and to Vienna who stood beside me and holding my hand. Nakangiting tugon ko sa papuri. You're looking great, Belle. It was Gabriel. He was grinning from ear to ear. I'll give you a large discount, sabi ni Belle na ikinatawa ni Gabriel. Anyways, Claire had told me in advance na naghahanap ka ng wedding gown. Tanong niya, lumingon sa direksyon ko. Yes, we are. Do you have a particular design in mind? Anything in white would do, nahihiyang sagot ko. Hindi naman ako masyadong maselan at nakita ko na ang collection niya ng mga gowns noon, at alam kong kahit anong gown ang irerekomende niya ay kapuri-puri. Anything you wear would look good on you, Monica, sabi ni Belle at namula ang pisngi ko sa compliment na iyon. Please follow me, ipapakita ko sa iyo ang exclusive wedding gown collection ko. Pumasok kami sa isang malawak at maluwang na kwarto kung saan nakatayo ang isang line-up ng mga manekin, bawat manekin ay nakasuot ng latest wedding collections ni Belle. The displays were all pretty pero may 3 gown na nakaagaw ng atensyon ko at hindi ako makapagdesisyon kung ano ang pipiliin ko sa 3. Off-shoulder ang 3 gown pero ang mga disenyo nila ang nag-iba sa kanila sa isa't isa. Ang una ay isang lace gown na may masalimuot na disenyo, ang pangalawa ay pinalamutian ng Swarovski, at ang pangatlo ay gawa sa satin na banordahan ng mga disenyong bulaklak. Sinabihan ako ni Belle na subukan sila isa-isa para makapag-decide kami kung aling gown ang pinakamaganda. Sinunod ko ang payo niya at sinubukan ko sila. In the end, we chose the white lace gown. It was off-shoulder with A-line sa front, at mukhang maganda.
It looked good on me, sabi sa akin ni Gabriel, kung saan pumayag naman si Belle. Gusto ko yung gown. It was simple yet chic and it was not heavy like the other two, so I decided na it will be my wedding gown. Pagkatapos ng appointment sa boutique, sa sabik na hiling ni Vienna ay pumasok kami sa mall kung saan kami kumain ng lunch sa isang restaurant. Nang matapos kami, pumunta kami sa bookstore para bumili ng books para kay Vienna. I was holding Faith into my arms while Gabriel ushered Vienna to the section where the children's book located. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan silang paalis. Ang puso ko ay nababalot ng makitang father and daughter bond sa pagitan nila. Pagkatapos nilang pumili ng books na gusto ni Vienna, binayaran ito ni Gabriel sa counter at pagkatapos ay nagpasya kaming umuwi. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos 2 linggo na ang lumipas mula nang magsimula kaming maghanda para sa kasal at ngayon, hindi ako makapaniwala na nagawa namin ni Gabriel ang lahat sa wala pang 2 linggo na kadalasang tumatagal nang wala pang 1 buwan ang paghahanda sa isang grand wedding. Kinakabahan ka ba, love? It was Gabriel asking behind me habang nakaupo ako sa bench sa labas ng garden. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Of course not, love. I'm actually excited. Sabi ko sa kanya, tinutukoy ang kasal namin bukas, na gaganapin sa simbahan. How about you? Ngumisi si Gabriel. Sa totoo lang kinakabahan ako. Sabi niya na ikinagulat ko. Inukupa niya ang espasyo sa tabi ko at kinuha ang kamay ko at ibinalot sa malalaki niyang kamay. Why would you be? Itinanong ko, mausisa. Natatakot akong magbago ang isip mo. Sincerity niyang sabi. Tatawa na sana ako sa sinabi niya kung hindi siya seryoso. Tumawa ako pabalik at tumikhim. Hindi na magbabago ang isip ko, love, sinisiguro ko sa kanya. Kung gayon natatakot ako na magising ako bukas, at mapagtanto ko na ang lahat ng ito ay panaginip lamang. Hinawakan ko ang pisngi niya gamit ang 2 kamay ko, tumingin ng malalim sa mga mata niya at bumulong. Hindi mangyayari yun. This is our reality. Marami na tayong pinagdaanan noon at alam kung magiging masaya tayo ngayon. Lalo na ang lahat ay ganap na nahulog sa lugar. Saglit na ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata, ninanamnam ang pakiramdam ng kamay kong humahaplos sa kanyang pisngi. Salamat, love. I feel better now. Aniya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Isang malambot na halik ang ginawaran ko sa pisngi niya. After the wedding magiging busy na naman tayo. Sa pagbanggit nito, napaungol si Gabriel. 1 linggo lang ang honeymoon namin at pagkatapos noon pareho na kaming magiging sobrang abala muli. Babalik si Gabriel bilang Chief Executive Officer ng Anderson Enterprises. Bukod doon, siya ang mamamahala sa hotel na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama ang tanging pagmamay-ari bago siya pinatay. Ako sa kabilang banda, ay abala sa gawain ng pagpapatakbo ng resort hotel na magbubukas sa loob ng 2 linggo. Bukod sa pagmamay-ari ng hotel na ibinigay sa akin ng aking ama bilang birthday gift, ako ang mamamahala nito bilang hotel manager. Dagdag pa, nakatanggap ako ng kontrata mula sa isa sa mga prestihiyosong clothing line na humihiling sa akin na maging modelo nito, at pinaplano ko rin itong pirmahan dahil part-time lang ito. Kalimutan mo na lang ito sandali. Let's savor the peace for now. Sabi niya at ginawaran ako ng halik sa labi. I love you, love. Mahinang sabi niya. I love you too, love. Bulong ko pabalik, nag-uumapo ang dibdib ko sa sobrang pagmamahal. Ipinatong niya ang ulo ko sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga bisig ay pumuligid sa aking baywang at sa matalik na posisyon na iyon, pinagmasdan namin ang nakamamanghang maputlang kulay orange na kumalat sa kalangitan habang papababa ang araw mula sa abot tanaw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paikot-ikot na daan na puno ng mga sakit sa puso, dalamhati, luha, at sakripisyo, sa wakas ay natagpuan namin ang aming happy ending. Napatitig ako sa babaeng katapat ko sa full-length mirror na may malalapad at hindi kumikislap na mga mata. Napaawang ang labi ko sa gulat nang dumaan ang mga mata ko sa refleksyon ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Napakaganda ng ginawa ng tagapag-ayos ng buhok at ng makeup artist. Huminga ako ng malalim, tumingin ulit ako sa refleksyon ko at lumabas ng pinto. Paglabas ko ay naghihintay na si Lady Ravenwood sa labas. Pagkalabas ko ng pinto ay tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang kislap ng luha ang nangingilid sa kanyang mga mata habang inaabot niya sa akin ang isang bouquet ng sariwang puting rosas. You look breathtaking. Bulalas niya habang nagwawalis ang kanyang tingin mula sa magandang puting lace gown sa kapaakyat sa mukha ko. Thank you, Lady Ravenwood. You looked stunning too. Ibinalik ko ang papuri habang ang aking paghangang tingin ay dumampi sa pink na gown na suot niya. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. I'm so happy na magkasama kayo ulit ni Gabriel pagkatapos ng lahat ng nangyari sa inyong dalawa. She said the words with so much warmth and affection that my eyes watered with tears, but since I don't want to ruin my makeup, I beat back the tears and hugged her tight like the way a daughter would hug her own mother. I'm so happy too, Mama. It became possible because you've been very supportive of the two of us.
Nang matapos ang yakap ay nagpuna si Lady Ravenwood ng panyo sa gilid ng kanyang mga mata. "We must go before our tears ruin our look. You must be the most beautiful woman in the church today." Walang dudang ako ang magiging pinakamagandang babae ngayon, sa mata ni Gabriel. Ang pagbanggit ng aking asawa ay nag-uumapo sa aking dibdib sa sarap. Iyon ay isang garantiya, sumang-ayon siya. Naghihintay na ang lahat sa simbahan. "Kailangan nating pumunta bago pa isipin ng groom na nagbago ang isip mo," biro ni Lady Ravenwood at hindi ko maiwasang mapangiti. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming naglakad papunta sa pinto. Huminto ang bridal car sa harap ng simbahan. Binuksan ko ang pinto at lumabas ng sasakyan. The moment na tumuntong sa red carpet ang high-heel shoes ko, sinalubong ako ng cheering crowd. Medyo lumukso ang puso ko nang dumapo ang tingin ko sa mga eleganteng entrance ng simbahan. For the first time since I woke up this morning, bumibilis ang pulso ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Kinailangan ko ng malaking kontrol sa sarili upang hindi magmarcha sa aisle at hilingin sa pari na simulan agad ang kasal. Huminga ako ng malalim at nakakakalma. Hindi naman ito ang unang beses na ikakasal ako, sabi ko sa sarili ko, kaya hindi ko na kailangan maramdaman na first-time bride. Pero kahit na hindi ito ang aking first wedding, ito ang wedding kung saan ang aking buong pamilya ay nandyan para sa akin sa pinakaunang pagkakataon. Nagkalat sa hangin ang aking pag-alagala nang lumapit sa akin si Papa at niyakap ako ng mainit na yakap. "Papa," bulong ko, namumugto ang mga mata ko sa nagbabadyang luha. "I'm happy that my daughter is getting married again to the man she loves," sabi niya at napahikbi ako. "I love you, my daughter." Pagkasabi niya ng mga salita, hinalikan niya ako sa pisngi. "I love you too, Papa," sabi ko sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng mata ko. "Let's go inside the church before your overexcited husband finally decides to march here and pick you up instead." Inilagay niya ang aking mga kamay na may guwantes sa kanyang mga braso, at sama-sama kaming nagmarcha patungo sa pintuan ng simbahan. Napuno ng masarap na tunog ng piano ang buong lugar at bumukas ang malaking pinto ng mahogany. Dumapo ang hinahanap kong tingin sa dulong bahagi ng aisle kung saan naghihintay ang groom ko. Naglakad ako sa aisle na parang nakalutang ako sa hangin. Hindi ko alam na magiging ganito ako kasaya. Hindi ko namamalayan, may luhang tumulo sa pisngi ko. Nakaupo sa isa sa mga bench sina Elisa at Ethan, proud na nakatitig sa akin. Hawak-hawak ni Elisa ang aking pinakamamahal na baby sa kanyang mga bisig. Sa kabilang bench ay nakita ko ang aking mga kapatid na lalaki, lahat ay nakasuot ng black suit and tie. Nakangiti sila habang nilalagpasan ko sila. Tapos si Vienna sa maganda niyang pink gown. May hawak siyang basket sa kamay niya as one of my flower girls. Sa likod niya, nakatayo si Lola Melissa na parang elegant queen in a matching pink gown gaya ni Vienna. Sa tabi ng aking lola, tumayo si Mama Claire, nagdadamdam ng panyo sa gilid ng kanyang mga mata. Nandoon din sina Madam Stella, Belle, Marcos, at halos karamihan ng mga taong kilala ko. "Alagaan mong mabuti ang anak ko," sabi ni Papa kay Gabriel habang iniaabot ako sa groom ko nang makarating kami sa pinakadulo ng carpeted aisle. "Talagang aalagaan ko po siya ng mabuti hanggang sa araw na mamatay ako." Aniya nang hindi inaalis ang tingin sa akin at inabot ang kamay ko. Sabay kaming nagmarcha papunta sa altar. Nagpatuloy ang wedding ceremony at sa lahat ng oras, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa hangin. Ang seremonya ay nangyari ng napakabilis sa susunod na bagay na alam kong nagpapalitan kami ng aming mga panata. "Monica, I give you this ring as a sign of my love and devotion, wear it with love and joy, as this ring has no end, neither shall my love for you. I promise to never forget this one in a lifetime love. And to always know in the deepest part of my soul that no matter what challenges we may encounter we will always find out way back to each other." Isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ko. Malayang tumulo ang luha sa pisngi ko habang ginagawa niya iyon. "Gabriel, please take this ring as a sign of my eternal love. I promise to love you in good times and in bad when life seems easy and when it seems hard. I promise to cherish you and respect you. May our days be long and may they be seasoned with faith, love, understanding and respect forever and ever." Isinuot ko ang singsing sa daliri niya, at nang iangat ko ang ulo ko sa kanya ay nakita kong tumulo ang luha niya. The priest announced us husband and wife. At nang sabihin niya ang salitang "you make his the bride," inangat ni Gabriel ang belo ko, at dahan-dahang lumapat ang labi niya sa labi ko. Together, we sealed the promise of a lifetime of love together. At last, we finally found not our happy ending, but our happy beginning. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Monica at Gabriel. Gaano man katagal, ang tunay na pag-ibig ay laging sulit ang paghihintay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Napakaraming bagay ang buhay, at gaano man karaming mga tagumpay,
May mga pagsubok na iiral at malalampasan natin ito. Basta maging malakas, at magtitiwala sa taas at sa sarili mo. At lagi po nating tandaan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.